Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. 3 araw na lang, ipagdiriwang na natin ang pagsilang ng ating Panginoon. Ang ating mga pagbasa ngayon ay punong-puno ng kagalakan. Simula sa unang pagbasa na kung saan ay kwento ng manliligaw, galak na galak ang babaeng nag-aantay sa kanyang manliligaw, at mas lalong pinaigting ang kagalakan sa ating Ebanghelyo na kahit ang nasa sinapupunan ni Elizabeth na si Juan Bautista ay naggagalaw sa tuwa nung marinig ang bati ni Maria. At kahit si Elizabeth, tuwang-tuwa, galak na galak. Kaya ang katanungan natin ngayon, ano nga ba ang tunay na kagalakan? Papaano natin makukuha ang tunay na kagalakan? Sabi ni Elizabeth po dito ay, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Pagpapala, 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 ang sanhi ng kagalakan sa ating Ebanghelyo. Ano? Pwedeng tingnan ni Elizabeth ang kanyang kalagayan, matanda na siya, pwedeng magreklamo, hindi na niya maaasikaso ang anak na iyon na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Subalit tiningnan ni Elizabeth ang pagpapalang iyon, na sa halip yung mga negatibong bagay ang makita ni Elizabeth, ang pagpapala ng Diyos ang kanyang binigyan ng focus. Si Maria din pwedeng magreklamo. Marahil ay sasabihin ni Maria ay, kabataan ko pa. Pagkatapos ay sa ganitong napakalaking responsibilidad, iniatang sa akin ng Diyos. Subalit tinanggap nilang pareho na may kagalakan. Meron niya pong isang kwento, ang isang pari, noong minsan siya po ay magbibigay ng retreat papuntang Davao. 1 oras na po silang nag-aantay para sa kanilang eroplano nang sila'y pinapasok na po sa eroplano. Subalit, ang tagal pa rin, kaya narinig ng pari sa kanyang likuran, ang sabi daw ng isang pasahero, traffic na nga papunta dito sa Naiya, traffic pa din sa eroplano. At lalo na noong pagdating ng 45 minutes, nag-aantay sila na hindi gumagalaw ang eroplano, nandoon pa rin, nakadikit pa rin doon sa kanyang, doon sa pinaglalagyan ng, sa airport, nang biglang nag-announce ang kapitan ng eroplano nang sabihin ay mayroong sira ang ating makina. May sira ang ating engine. Tapos ang sabi ay, you have to disembark and proceed to another plane. Ay mas lalong nag-igting sa galit yung nasa likuran ng pari. Ang sabi ay, ano ba ito? Pagkatapos ng mga ilang oras na pag-aantay, pagkatapos, palilipatin na naman tayo ng eroplano. Subalit narinig ng pari sa kabila, ang sabi ay salamat sa Diyos. Mabuti na lang at hindi pa tayo nakakaalis na detect ang sira ng makina, dahil kung nandoon na tayo sa himpapawid, baka kung anong nangyari sa atin. See? Kung tinitingnan lamang ng tao ang blessing ng Diyos sa paraan na ayon sa pamamaraan ng Diyos,
kagalakan ang dulot nito sa atin, na sa halip na reklamo, sa halip na problema ang tingnan, mag-focus kung ano ang magpapasaya, kung ano ang magdudulot ng kagalakan. Ito ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon sa nalalapit na Kapaskuhan na ating ipagdiriwang. Kagalakan ang hatid ni Maria, ni Elizabeth, ni Juan Bautista. At sana'y matagpuan din po natin ang kagalakan na ito, natitimo sa ating puso at isipan upang maging mabunga at makahulugan ang pagdiriwang ng bawat isa ng Kapaskuhan. Amen. Amen.